Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Happy Sunday mga kababayan ko. So meron tayong may video muna tayong ah, may video muna tayo na pag-usapan bago yung main topic, no. Ito nagva-viral to eh. Ang dami na nag-send sa akin nito. So ito daw no, yung multo babae nagpakita daw hating gabi. Play natin. Papaigib. So, totoo ba yun o hindi? Hindi yung totoo. Diba? Clever editing. Pero magaling yung pagkaka-edit niya talaga. Magaling. Pero hindi siya totoo. Kasi dito pa lang, sa start pa lang, dala-dala niya yung balde, no? Nilapag niya yung balde. Bakit ka mag-iigib na hindi pa nakatutok sa bomba yung balde? Parang may hinihintay siya na mangyayari doon sa balde. Nilagay niya dyan. Tapos may tinitingnan pa siya sa likod niya. Diba? Tapos nag-iigib siya na hindi ko alam ang reason. Basta clever editing ito. Magaling. Tapos ito ha, may darating na babae, no? So, sa kanya lang nilagay yung balde dun sa harap ng bomba. Ibig sabihin kasi may mangyayari kaya nilagay niya dito yung balde. May in-inspection niya kunyari paano nangyari yon, 'di ba? Detailed naman yung ano niya, yung ngayon, dapat dito pa lang may darating na babae dito.
Dapat dito palang matakot ka naman eh. Dahil unang-una hindi mo namang kilala yan eh. Magpapaigib sa'yo. Weirdo na itsura men eh. Tapos may shadow pa oh. Ano yun? Magaling na editing lang ito kasi. Hindi kayo bahala kayo no. Tinatamad na rin kasi ako eh. Kung ano, kung kung totoo man video para sa'yo, sige. Walang problema naman. Now, proceed tayo doon sa main topic. Ito main topic na to, alam ko, na-content ko na ito before. Kaya lang, gusto kong i-revisit para makapag-react man lang tayo sa isang video na hindi naman paredolya. Kasi kadalasan may nagagalit ano, lagi na lang paredolya pag hindi ma-explain, lagi naman paredolya. Eh this time hindi paredolya no. Kasi di umano, alam ko na content ko na ito before, pero i-revisit natin. Kasi di umano daw ay merong image ng lola na nakuha habang nagvi-video yung bata. Play natin. Mga magulang, mahilig din bang mag-selfie ang inyong mga anak? Ang isang ina kasi mula sa San Jose, Occidental, Mindoro, nagulat na lang nung nakilala niya ang kasama sa selfie video ng kanyang 4 na taong gulang na anak. San Jose. May bahay kami dyan dati. Ang anak kong si San, Sa may Pag-asa Road. mahilig talagang mag-cellphone. Kapag may ginagawa ako, pinapahawakan ko lang siya ng cellphone. Ang paborito niyang gawin, mag-selfie. May isang video selfie siya na nakita ko. Talagang kinalabutan ako. May 12, 2018, binigay ko ang cellphone ko sa kanya dahil may ginagawa ako. O anak, maglaro ka muna. Wait lang ha, May 12, 2018 daw. Kailan in-upload? So isang taon lang ano. 2018, in-upload dito 2019. So as of this, yung pagpa-publish ng video ay last year lang nangyari. Play natin. Ang cellphone dyan ha, magsasain mo na si mama. Nakaupo po siya doon, panay lang ang video niya. Kinagabihan, tulog na siya. Binuklat ko ngayon ang cellphone ko. Sabi ko, ano kayang pinagpipicture-picture nitong bata na to? Nagulat ako, ano ito? Ginising ko yung isang anak ko. Tiji, bangon. Sino kumuha nito? Alin po ba? Itong video, oh. Pati yung anak ko natakot. Kasi merong nakunan sa video. Basta tingnan mo. Nanindig ang balahibo ko. Pagkakita ko sa video, talagang ang nanay ko talaga to. Nanay ko yung nakita ko. Si Nanay Olympia talaga ito. Pero nung nakunan yun, 1 taon nang patay si nanay. So 1 year ng patay. Ito yung actual na video daw no. So tingnan natin actual na video. So 2017 namatay. 2018 nakuhanan. Ito mga kababayan ko no. Ito hindi ito paredolya kasi identifiable na identifiable na tao talaga itong sumilip eh. 'Di ba? Hindi siya paredolya. Ito yung gusto kong ipaunawa sa inyo na kada may hindi na lang mapaliwanag, lagi na lang paredolya. Pag hindi talaga mapaliwanag, paredolya kasi talaga 'yon. Kasi ang konsepto ng paredolya, nagme-made up ka sa isip mo ng pattern na isang mukha eh. Pero ito kasi definitive kasi
na ito ay ulo ng tao. Hindi siya paredolya, totoo talaga siyang ulo ng tao. Now, ang pagdedebatihan natin dito mamaya ay kung ito ba ay totoong multo. 'Di ba? Yan ang pagdedebatihan natin mamaya. So play natin. Yan o. So, totoong tao talaga. Kinumpara nila, no? Takot ako kasi baka totohanin niya yung sinabi niya nung nagkasakit siya. Lagi niya sinasabi na mahal naman niya yung mga anak niya, asawa niya. Nabanggit niya talaga, kukunin ko kayo kapag ako'y nawala. Wag naman. Naikwento ko ba sa inyo yung kay Sir Lance? Nung Sir Lance, napapagkwentuhan lang naman eh. Ito si Sir Lance kasi, nakakausap ko ito bago siya mawala. Diba? Ito si Sir Lance kasi, parang minsan kung ano-ano na lang sinasabi. Kung ano-ano na lang yung sinasabi niya na ganito, sir, pag nawala ako, ganun. Ganun magsalita yung sabi, gago, huwag kang magganyan. Marami pa tayong explore na gagawin, sabi kong ganun. Hindi, madaldal yung si Sir Lance yung tungkol sa mga ganyan. May sinabi siya sa akin na ako hindi ko makakalimutan. Out of nowhere to ha. May sinabi siya sa akin na password. Nasabi ko na to sa asawa ni Sir Lance eh. Pag ako na yung kokontak sa inyo, sir, ito yung password ko. Ibig sabihin ako yun. Kinikilabutan ako. Sir Lance, wag mo na ngayon ha. Ang nakakaalam lang nung password na yun, kaming tatlo lang ni Solja, si Ma'am Charlotte, asawa ni Sir Lance, tsaka ako. Kaya pag may nagsalita doon, or nasa di malaman, hindi naman namin siya kukontakin eh. Diyan ka lang, magpahinga ka lang dyan, Sir Lance. Pero just in case na mangontak siya, pag narinig namin yung password na yon, siya na yon. Wala, nagsingit ko lang naman. Forward natin ah. Sundo? Grabe naman. Hindi naman sundo. Ba't kukunin ba nung lola? Ano mo title nung video sundo? Ba't may susunduin ba si lola? Wala naman siguro. Lahat kami pinag-aral nila. Lahat po ng hirap noon, dinanas niya rin. Makatapos lang po kami. Hindi po yun naalis nang hindi po ako kasama. Kung saan siya pumunta, doon po ako. Malusog naman yung nanay ko. Pero pagtungtong niya ng 60 years old, bigla-bigla ang kanyang pagkakasakit. Hindi po nawawala ng mga lagnat, mga kamay niya, mga naninigas. Mahirap nang lumakad, hindi na makakain ng marami, pumayat na. Minsan grabe yung acting eh. Pinagamot naman namin siya. Hindi na ako magtatagal. Ano yung naging sakit? Yung mga pusang pagsapit ng alas 6, pumupunta na sa amin na kung makaiyak ang lakas na parang bata. Mas lalo na yung mga pusa ko dyan sa labas. Diba? Ito, ang ayoko kasi dito, alam mo yon, ang focus lang natin, yung mismong video, hinahaluan nila ng mga kwento na wala namang kinalaman dun sa video. Nangyaw yung pag alas 12 na ng gabi. Hanggang sa nakita nung aming kapitbahay, pinagandaan niya. Kawawa naman. Na
Napatay niya po yung pusa na yun. Doon na lumala yung karamdaman ng aking asawa. Wait. Iba yung pumatay eh. Bakit kayo yung madadamay? Hindi ba dapat ang confirmation bias ito eh? Hindi, di ba? Bakit sila yung madadamay dun sa pagpatay dun sa pusa? Eh, wala naman silang kinalaman doon. Unang-una, wala naman kayong doon, kapitbahay niyo yung gumawa. Tapos kayo yung madadamay. Confirmation bias naman yun. Naghanap na lang kayo ng dahilan kung bakit nagkasakit si nanay. Nagtataka ako noon bakit walang siguradong diagnosis ang sakit ng nanay ko. May naala ko, may kagagawa ng mga pusang pag-alagala sa amin. Mas gusto mamili ng ganon. Hindi, paano walang siguradong diagnosis? Baka hindi nyo naman kasi pinapa-exam, pinapa-lab test. Alam mo, isa sa problem sa ating mga Pinoy kasi, minsan hindi alam yung proseso ng pagpapa-check up eh. Akala kasi ng mga tao, pag pumunta ka sa doktor ng isang beses, alam na agad yung sakit mo. Maraming beses ka dapat pupunta sa doktor. Halimbawa ganito, no? Ang complaint ni nanay, sumasakit ang tiyan ko. Diba? Sumasakit ang tiyan ko. Ang unang irereseta sa iyo niya ng Dr. Buscopan. Siguro cramps lang yung nararamdaman yung nanay. 'Di ba? Maraming tatanong niya eh. Pero okay naman yung pagdumi nyo. Okay naman po, masakit lang po talaga yung tiyan ko. Buscopan. Yun ang pinaka-generic eh. Or kung kulay itim yung pupo, pwede kasing may gastric ulcer. 'Di ba? Ang gamot naman doon ay aluminum magnesium hydrochloride or omeprazole, mga ganon. Eh di, may background po ako, no? May-ari po ako ng pharmacy dati, kaya alam ko eh. Tsaka nurse po ako. Di ganon, pag hindi pa rin gumaling doon, magpapatest na yung doktor, ay i-ano po natin yan, i-endoscopy natin para malaman ko anong problema talaga ni nanay. Eh, sometimes kasi, ang ginagawa ng mga kababayan natin, magpapadoktor, no? Tapos bibigyan ka ng temporary na hindi gagaling. Sasabihin nyo, wala na agad diagnosis. Step by step po kasi yan, hanggang makita natin yung sakit. Hindi nyo na siguro nasundan na. Siguro, dahil magastos, no? Yun na number 1 yung gastos eh. Pangalawa, nahihirapan kayo gawin yon dahil siguro wala kayo sasakyan or pero hindi tama sabihin na walang proper diagnosis. Malalaman at malalaman yan. Hindi pwedeng hindi. 'Di ba? Doktor na lang ang magsasabi noon, hindi kayo, na hindi namin ma-diagnose ko ano ang problema. Yung gabi. Kulam. Wala eh, mas gustong ganyan kasi yung paniwalaan na yung kulam na yan eh. Kasi yan kasi shortcut yan. O anong naging case niyan? Kahit walang solid proof na talaga. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang kulam ha. Don't get me wrong. Malay mo totoo naman talaga ang kulam. Pero sometimes kasi, mas mabilis kasi yan eh. Na sabihin na lang na kulam eh. Kaysa yung magpabalik-balik ka sa ospital or magpabalik-balik ka sa doktor. 'Di ba? Ayan kasi sabihin kulam o shortcut na gagamutin lang yung kulam, 'di ba? Yun kasi ang Yung pusa ang ginagamit niyang kasangkapan para makapagpasakit. Bakit hindi natin itry sa albularyo? Nagpakuha lang yung albularyo ng posporo sa tatay ko. Yung ulo ng palito. Pagkalagay pa lang dito, sigaw na siya ng sigaw. lagi naman ganyan eh. Yung ginaganon. Ang sabi sa kanya ng albularyo, bakit mo ginawa ito sa kanya? Naiinggit ako sa kanya kasi lahat ng mga sinusuot niya ang gaganda. Party girl pala to si Lola eh.
Lesson learned, yung mga taga-probinsya dyan, taga-Mindoro, huwag kayo maging party girl. Wala po kaming idea kung sino pong may gawa sa nanay ko, pero nung isinigaw niya, ayun, sinabi niya po kung sino siya. Dumating po yung time na nagharap sila, no, may gawa daw sa kanya. Siyempre, hindi na niya naman po inamin. Makailang buwan, mas lalo po siyang pinahirapan. Wait lang, di ba walang ginawa yung albularyo? Napa-albularyo nyo na, di ba? Kung hindi gumaling yun doon sa albularyo yung pinagpuntahan nyo, walang kwenta yung albularyo. Di ba? Supposed to be dun pa lang habang ginagamot siya, napagaling na yung nanay nyo eh. Nanay ko yung mga panahon na yun, sobrang payat na, hindi makakain. Namatay po ang nanay ko noong March 9, 2017. Pero ang pagmamahal niya para sa kanyang pamilya, patuloy niyang ipinadarama hanggang sa nakunan pa nga ito ng video. Isang taon matapos mamatay si Lola Olympia. Panoorin na maigi ang video. Oo nga no, nagpakita nga buong buo yung mukha eh. Yung babae sa video na yun, lubog na ang mata, talagang bangkay na ang itsura. Hindi, psychological nyo lang yon. Ang pagkuha kasi ng video papaganyan eh. Ang light kasi hindi mapapasok yung mata. Eh talaga naman ganyan yung mata ng nanay nyo eh, kahit yung picture niya nung nabubuhay pa. Hindi naman dahil lubog ang mata, nakaganyan lang kasi. Hindi, may shadow lang talaga yung mata. Masyado naman itong masyado naman nila hina-highlight yung... Kinilabutan talaga ako kasi kahawig talaga siya na nanay ulit. Ayan dito pa nga lang, pagka yumuko yan, magkakaroon din ng shadow ang mata niyan eh. Hindi naman lubog ang mata. Sumisilip-silip pa sa video. Hindi talaga maipagkailang siya po talaga yun. Kaso patay na yung itsura. Patay na itsura. Sabi ko, Sander, sino to be? Nanay yan, Momo. O nasaan siya ngayon? Si Lola Momo ko nasa langit na. Yung Kailangan talaga eh. sa video, lahat ng mga kamag-anak ko naniwala talagang si nanay yun. Sino yan? One time lumuwas yung tatay ko. Dumating yung tatay ko ng mga 10 oras ng gabi. Tinuto niya yung kanyang sinabi. Hindi na niya tayo iiwan. Puro Pagkatapos nakakatakot. mamatay ni nanay, lagi po siyang lumalabas sa panaginip ko. Parang meron siyang gustong sabihin sa Ayun lubog na rin na mata dyan eh. ng buhay ko. Problemado ako sa buhay ko, lalo na yung nawala siya. Napariwara talaga ako. Magugulat yan. Magugulat bigla. Sabi ko na eh. Pero si Lola Olympia, hindi lang daw siya basta-basta nagpaparamdam. Ang kanyang mga mahal sa buhay, sinusundo rin niya. Napapanaginipan ko na lagi ang nanay ko. Isang gabi po na naginip ako, may ililibing daw. Hala, sabi ko na ganun, libing pala ni nanay ngayon. Paghabol ko po, nung malapit na, may humarang na tricycle. Kung totoong nagbabalik si Lola Olympia, sino kaya sa kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang susunduin? Kawawa naman yung pusa. Bintangan.
Kasi Ate Flor ko, tuwing may problema yan, talagang nagpapakita yung nanay ko sa kanya. Lagi daw siyang nababangungot. Wala naman po siyang sakit eh. Basta na lang po hindi siya nakahinga nung time na yun. Kinabukasan lang po, talagang nawala na siya. Hindi nakahinga, baka naman na heart attack yun or ano. Minsan kasi kaya kayo, mag-iingat kayo ha. Ang heart attack kasi traitor. Alagaan ang diet. Ako nga, nag-i-start na ako mag-diet eh. Hindi ko kaya yung wala rice eh. Pero binabawasan ko na yung rice ko ngayon. 'Di ba? Ang lagi ko kasing trabaho, lagi akong nasa computer do sa trabaho ko. Kaya pagka may break, alam mo, maglalakad-lakad ako sa buong mall, 'di ba? Tapos saka babalik uli. Pero yung hindi yung pagkakaroon kasi ng heart attack, hindi naman talaga nagpaparamdam yan eh. Na ngayon yung mararamdaman mo na siya, hindi, traitor yan eh. Parang ticking time bomb yan eh. Ang mga kadalasan yan yung mahilig manigarilyo, yan, di ba? Yan ang kadalasan. Itong September 21, 2019, nilibing na ang panganay daw. Huwag lang yung may gulungan siya. Kayo eh. Talagang yung mataas itong isa. Okay. Paniniwala ng Sundo ay isang manifestasyon ng isang malaking cultural trait ng Filipino, which is the belief na there is such thing as life after death. Kaya even in moments like susunduin ka na, it will still be your family. Nagulat ako doon sa nakita ko. Tanong na marami Ayan. yung tao is gusto nilang pa-explain, edited ba to? Sagot dyan, hindi siya edited. Kung ano yung Hindi nakuha talaga. sa camera is yun. Yung ilaw na nakadistribute Kasi you have to understand pati yung nag-video na yan. Tingin nyo ba marunong mag-edit yun? Yung mga kumuha niyan. Ito ay, wala pang AI neto ha. Ito ay 2018 daw? Tama? 2018. Kasi 2017 namatay yung nanay eh. So 2017 daw, di umano nakunan to. Then 2018. doon sa video natin is consistent naman. Wala akong nakita na area na hindi tama, Kasi makikita man natin yung bato ng mukha sa bata. Parehas doon yung bato ng ilaw doon sa nakita niya sa tabi niya. Kami ang The V2 Project. Sila Adam. Sila Sir Adam. Wala namang nagkaroon ng paggalaw sa equipments natin. Kita sa video na hindi naman nagkaroon ng fluctuation sa ilaw. Hindi nila kailangan ikabahala yung mga dreams nila. Hindi ito pagbumulto ng nanay nila. Ito maalaala nila nung nanay nila, giving them comfort. May tinatawag na crisis apparition. Yung biglaan sila namatay, hindi nakapagpaalam. So nagpupunta sila sa mga kamag-anak o mahal nila sa buhay para sabihin yung kanilang panghuling mensahe. Sa panaginip ko talagang si Olympia talagang nagpapalaala rin yon. Pero hindi binigyan ng pansin yung yung opinion nila tungkol do sa video nila Sir Adam. Kaya nagpapakita. Idol ko yun eh, si Sir Adam. Lang din akong magpunta ron sa Skeptic kanyang yun eh. tungtod. Inimbita si Jay Costura. Hindi pa ba sapat ito? Itong mga elite to na di ba, na investigator. Pagbumulto ng nanay nila. Ito maalaala nila nung nanay nila, giving them comfort. Di ba? Hindi pa ba sapat? Ba't napaka-ikli naman nung segment nila? Dahil hindi ba maganda yung resulta ng investigation? Apparition.
Yung biglaan sila namatay, hindi nakapagpaalam. So nagpupunta sila sa mga kamag-anak Kailangan, sa buhay para sabihin yung kanilang panghuling mensahe. Sa panaginip ko talagang Kailangan mong ipatawag si Jay Costura. Nandun na nga yung mga Olympia talagang nagpapalaala rin yon na kaya nagpapakita. Madalang din akong magpunta ron sa kanyang puntod. Inibita namin psychic na si Jay Costura. Pinakita namin sa kanya ang video kung saan sumilip. Ito ay simbolo na wala tayong matawag na ibang masamang espiritu. Kaya isisilb po natin siya. Kailangan po natin muna magdasal. Sino si Flor, ate? Pinaparamdam niya sa akin yung sakit niya sa tiyan. Umiiyak siya. Naikwento na kasi sa'yo. The day before na pumunta ka dyan, siyempre may kwentuhan na nang nangyari. Kaya niya ako sa hospital. Galit na galit siya sa isang lalaki. Galit si Flor dahil niloko siya. Na-depress siya. Nakikita ko na si Nanay On. Tumasakit dibdib ko. Naninigas yung right side ko. Nalulungkot siya. Dinalaw niya yung apo niya. Nakalimutan niya na daw siya. Sino yung anak niya lalaki na huwag daw mapariwara. Babantayan daw niya yung apo niya. Nag-issue ka ba? Pinakita niya sa akin. Ikaw daw dapat ang mag-lead. Hindi totoo kukunin niya kayo. Kailangan sa buhay, kahit na wala na yung minamahal natin, kailangan natin silang Kaya niya naman pala mag-read ng ganyan ng walang baraha, di ba? Dapat ganyan na lang lagi yung ginagawa niya. Hindi na siya magbaraha. Walang kulam na naganap, tampo meron. Video. So ito, kinukontra ni Jay Costura yung kulam part. Di ba? Kaya minsan hindi mo alam kung alin ang paniniwalaan mo dyan eh, kung kinulam ba or ano. Panood ko, patay na si Nan. Tamo? May knowledge ka na pala eh. Ibig sabihin, napanood mo yung video bago ka pumunta dyan. Minamahal natin, kailangan natin silang ipagdasal. Walang kulam na naganap, tampo meron. Video na panood ko, patay na si nanay na nagpakita doon. Pag nagpapakita yan sila, half face lang yan sila, patay na yung mata niya. Di naman. Dito kami. Kinold reading na ng kinold reading na. Patawarin mo na lang kami kung meron kaming pagkukulang. Hayaan mo. Lagi ka naming dalawin. Masaya ka na dyan. Patawarin mo ako na. Ano naman na nagawa kong kasalanan sa'yo. Mahal na mahal ka namin. So ano yung ano yung take ko dito sa video na to, no? Dito sa video na to. Fake ba siya? Wait lang ha. I-rewind natin. Fake ba siya? Fake? Sa akin hindi. Agree naman ako doon sa sinabi nung video expert kanina. Hindi siya fake. Kasi nakikita mo naman eh. Ang kailangan factor na iisipin mo dyan, maalam bang gumawa ng faking video yung mga tao na kung saan nang galing ito? I'm so sure hindi sila maalam sa ganun. 'Di ba? Lalo na yung bata na kumuha ng video. However, ito yung iniisip ko eh. Meron silang namimiss na tingnan, dapat tingnan nila yung date ng video kung kailan kinunan. Kasi ako, I believe, no, itong video na to, stock video lang ito eh, do sa cellphone nila eh. Yun ang pinaka logical na explanation dyan. Kasi 1 year ago lang naman namatay eh. Kasi tinitingnan ko yung yung itsura nung actual na bata na ini-interview nila. Asa na ba yung bata na ini-interview nila? Wala eh. Gusto kong makita yung yung itsura ng bata eh. Kasi baka mamaya yung bata eh, medyo tumanda ng konti. Kasi mga na lang tayo, mga aktor na lang yung pinapakita eh. Ito, kasama ito doon sa mismong video. May Diba? isang video selfie siya na nakita ko. 'Di ba? Ano ang itsura ng bata ngayon? Kung tumanda ng konti, dapat kailangan pakita. Siguro hindi nila pinakita dito, no? Kasi dito, men, pwedeng stock video ito. Pwede ha, hindi ko sinasabing ganun yung nangyari.
pwedeng old video ito. Kaya sa dinami-dami ng sinuri nila, sana tingnan nila yung date ng video. Kung napunta sa recent yung video, pwede kasi ang nangyari, may napindot yung bata doon na, alam mo yung may self-editing software yung yung cellphone, 'di ba? Let's say itataasan mo ang brightness. Pagka na-click mo 'yon, pwede kasing mapunta sa harap yung yung video na file dahil na-edit na siya na-modified na siya Pero yung yung kung kailan nakunan yung video, dapat tiningnan 'yon Nakikita 'yon. Papakita ko sa inyo ha. Ito, wait lang ha. Ito kasi yung folder ng mga ng mga vlog ko. Papakita ko sa inyo ha. Hindi pala, disclaimer yan Dito sa folder ng mga video, pag ni-right click mo yan, tapos sa properties, makikita mo dyan kung kailan kinreate yung video, then kung kailan din minodified. Diba? Kailan yung last access. May mga data yan ng ganyan. However, pwede din naman kasing i-edit ito mga to. Kaya lang, sa level nila ate, hindi naman nila siguro alam kung paano i-edit ito Itong mga ganito. Pero na-edit daw ito Kung kailan na-create yung file. Dapat ito yung tiningnan nila. Diba? Para talagang lahat dapat ng angulo tiningnan nila. Feeling ko stock video ito. Now, kung totoo man yan, ito yung pinaka-impressive na ghost video na nakunan. Ito yung pinaka-malupit. Pero hanggat hindi nila nasusuri kung kailan kinreate yung video na yan, hindi pa rin ako maniniwala na totoong video na multo to. Diba? Ngayon, kung maniniwala kayo na totoong video ng multo yan, di sa inyo naman yun Hindi ko naman aalisin sa inyo yun. Meron lang kasi silang isang na-miss na opportunity para i-check yung kung kailan na-create yung file na yon. Dapat mapatunayan nila na na-create yung video na yan, patay na yung matanda. Yun lang naman. Galit kayo sa akin? Anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.